Kumusta? Marami ka bang bagay na sa tingin mo ay hindi mo pa nalalaman? Kung isa ka sa mga taong gustong madagdagan ng kaalaman, may isang YouTube channel ka lang na dapat subaybayan. At ito ang Kaalaman Studios. Ang 12 apostol ni Jesus ay mga pangunahing saksi ng kanyang ministeryo, kamatayan, at muling pagkabuhay, at sila ang naging pundasyon ng unang Kristiyanong simbahan. Matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay naglakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang ipalaganap ang ebanghelyo at magtayo ng mga komunidad ng mananampalataya. Gayunpaman, ang kanilang katapatan kay Kristo ay nagdala sa kanila ng matinding pagsubok at pag-uusig. Halos lahat sa kanila ay namatay bilang martir, na nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalataya. Ang mga paraan ng kanilang kamatayan ay nag-iiba-iba, mula sa pagkakapako sa krus, pagpugot ng ulo, hanggang sa pagsunog ng buhay, bawat isa ay sumasalamin sa kanilang matinding dedikasyon at pananalig sa Diyos. Sa kabila ng kanilang trahedyang pagkamatay, ang kanilang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya hanggang sa kasalukuyan. Paano namatay ang 12 apostoles? Maraming ulat at alamat ang nagkalat, at hindi lahat ay maaasahan, ngunit ligtas na sabihin na ang mga apostoles ay naglakbay sa malalayong lugar upang ipalaganap ang mensahe ng muling nabuhay na si Kristo. Ayon sa isang sinaunang alamat, sila ay nagbunutan ng kapalaran at hinati ang mundo upang malaman kung sino ang pupunta saan upang may bahagi ang tungkol kay Jesus. Nagdanas sila ng matinding paghihirap para sa kanilang pananampalataya, at sa karamihan ng pagkakataon, nakaranas sila ng marahas na kamatayan dahil sa kanilang matapang na patuto at pananampalataya kay Kristo. Bago pa man natin talakayin ang nalalaman natin tungkol sa mga buhay at kamatayan ng bawat apostol, huwag kalimutan na i-like at mag-subscribe, at panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Peter o Pedro. Ang buhay ni Apostol Pedro ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Kristyanismo. Si Pedro, na orihinal na pinangalanang Simon, ay isang simpleng mangingisda mula sa Bethsaida na pinili ni Jesus na maging isa sa kanyang 12 apostoles. Kilala siya sa kanyang masigasig na pananampalataya at pamumuno, at madalas siyang nauuna sa mga apostoles, handang sundin at paglingkuran ang Panginoon. Ang kanyang paglalakbay kasama si Jesus ay puno ng mga makabuluhang sandali ng pananampalataya, tulad ng paglakad niya sa tubig sa utos ni Jesus, na nagpapakita ng kanyang kahandaan na magtiwala at sumunod. Ang buhay ni Pedro ay nabago ng kanyang kaugnayan kay Jesus. Sa kabila ng kanyang mga kahinaan bilang tao, tulad ng kanyang pagiging padalos-dalos at ang pagtanggi niya kay Kristo noong ipako siya sa krus, ang kwento ni Pedro ay isa ng pagtubos at biyaya. Ang kapatawaran ni Jesus at ang muling pagbigay sa kanya ng tiwala pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo ay nagpapakita ng lalim ng awa ng Diyos at kapangyarihan ng pagsisisi. Ang pamumuno ni Pedro sa unang simbahan, lalo na ang matapang na pagpapahayag ng ebanghelyo sa Pentecost, ay nagsisilbing inspirasyon para sa pangangaral at espiritual na pamumuno. Ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano na mamuhay ng matapang at tapat sa kanilang paglakad kasama ang Panginoon. Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, na orihinal na kilala bilang Saul ng Tarsus, ay isang mahalagang tauhan sa unang simbahan at sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ipinanganak sa Tarsus, isang lungsod sa modernong Turkey, si Pablo ay isang edukadong pariso at mamamayang Romano, na nagbigay sa kanya ng kakaibang perspektibo at akses sa kanyang gawaing misyonaryo. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng dramatikong pagbabago sa daan patungong Damasco nang siya ay makaranas ng isang malalim na pagbabalik loob. Nabulag ng isang makalangit na liwanag, nakatagpo ni Pablo ang muling nabuhay na Kristo at mula sa isang tagapag-usig ng mga Kristiyano ay naging tapat na tagasunod ni Jesus. Ang pangyayaring ito ang nagmarka ng simula ng kanyang misyon na ipalaganap ang ebanghelyo sa mga Hentil, na ginawa siyang isa sa mga pinakamaimpluwensyang apostoles sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang mga paglalakbay misyonero ni Pablo ay dinala siya sa buong Imperyong Romano, kung saan siya ay nagtayo ng maraming simbahan at sumulat ng maraming liham, na ngayon ay bahagi ng Bagong Tipan. Ang kanyang mga epistola, kasama ang mga sulat sa mga Romano, Korinto, at Galacia, ay nagtatalakay ng mga teolohikal na issue, nagbibigay ng gabay sa pamumuhay bilang Kristiyano, at humihimok ng pagkakaisa sa loob ng unang simbahan. Ang mga turo ni Pablo tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo,
Ang kalikasan ng simbahan bilang katawan ni Kristo, at ang papel ng Espiritu Santo ay nagkaroon ng matagalang epekto sa teolohiya ng Kristyanismo. Sa kabila ng mga pag-uusig, pagkakakulong, at iba't ibang hirap na naranasan, nanatiling matatag si Pablo sa kanyang misyon. Ang pamana ni Pablo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano sa buong mundo, dahil ang kanyang mga sinulat at halimbawa ng katapatan ay nananatiling sentro sa paniniwala at pagsasanay ng Kristyanismo. Parehong namartir sina Pedro at Pablo sa Roma noong 66 na AD, sa panahon ng pag-uusig sa ilalim ng pamamahala ni Emperor Nero. Pinugutan ng ulo si Pablo. Si Pedro naman ay ipinakunang patiwarik sa kanyang kahilingan dahil hindi niya nararapat na mamatay sa parehong paraan tulad ng kanyang Panginoon. Si Apostol Andrew o Andres. Si Apostol Andres ay kapatid ni Simon Pedro. Ipinanganak sa Bethsaida, isang bayan sa dagat ng Galilea. Si Andres ay isang mangingisda noong una, na nagtatrabaho kasama ang kanyang kapatid na si Pedro. Nagbago ang kanyang buhay nang makatagpo niya si Juan Bautista at sumunod na makilala si Jesus, na kanyang kinilala bilang Mesiyas. Si Andres ang kauna-unahang alagad na sumunod kay Jesus, at agad niyang ibinahagi ang kanyang natuklasan sa kanyang kapatid na si Pedro, na dinala rin niya sa paniniwala. Sa kanyang panahon kasama si Jesus, si Andres ay ipinakikita bilang isang mapagpakumbaba at tapat na tagasunod, madalas na nasa likuran ngunit palaging naruroon sa mahahalagang sandali ng ministeryo ni Jesus. Isang kilalang pangyayari ng kanyang pananampalataya ay naitala sa Ebanghelyo ni Juan, kung saan dinala ni Andres ang isang batang may 5 tinapay at 2 isda kay Jesus, na pinadami ni Jesus upang pakainin ang 5,000 tao. Matapos ang muling pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus sa langit, pinaniniwalaang naglakbay si Andres sa mga rehiyon tulad ng Scythia, Gresya, at Asia Minor upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Ayon sa mga sinaunang sinulat Kristiyano, nimartir si Andres sa Patras, Gresya, kung saan siya ipinako sa isang krus na hugis X, na ngayon ay kilala bilang krus ni San Andres.